Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1386. Cancer. Isang kaamuan ang bumungad sa malamig na mukha ni Kailin nang makita niyang lumitaw ang pananabik sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya kay Xiao Xiao. Pinahahalagahan niya si Xiao Xiao, na mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang buhay. Ang tunay na pagtrato ni Xiaoyan kay Xiao Xiao ay ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Napakabuti na ng kalagayan ni Xiao Xiao ngayon. Ipinanganak siya na may magandang konstitusyon dahil sa Heaven Soul Blood Bone Pill na ibinalik mo. Ngumiti si Kailin habang nagpapaliwanag. Hindi niya sinasadyang sumulyap muli kay Xiaoyan nang banggitin niya ang tableta. Nakapagdesisyon na siya noon. Kung nang-ahas si Xiaoyan nakalimutan ang tungkol sa medicinal pill na napagkasundoan nila o hindi nasagot ang petsa na ipinangako niyang ihahatid, hindi na niya ito makontak sa hinaharap. Matigas ang ulo niya, at hinding-hindi niya pagsisisihan ang anumang desisyon niya. Kung sinira ni Xiaoyan ang kanyang pangako, tiyak na hindi siya magdadalawang isip na kumilos. Sa pinakadulo, pangungunahan niya ang tribo ng mga taong ahas sa isang paglalakbay palayo. Sa kabutihang palad, naalala ni Xiaoyan ang gamot at ang oras ng paghahatid sa kanyang puso. Hiniling pa niya kay Xiaoli na ihatid ang medicinal pill nang umalis siya sa Black Corner region. Ang Heaven Soul Blood Bone Pill ay maaaring mabuti ngunit hindi pa rin ito sapat. Umiling si Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang paningin, hindi na niya masyadong inisip ang Heaven Soul Blood Bone Pill. Maaaring maayos pa rin ang medicinal pill na ito pagdating sa pagtatayo ng pundasyon, ngunit malayo pa itong maabot ang batong panulok na gusto niyang itayo. Ang iyong Snake People Tribe ay malamang na hindi pa nakatagpo ng isang tunay na Alchemist Grandmaster. Kaya, mayroon ka lamang na 3 grado ng lihim na pamamaraan. Ang Heaven Soul Blood Bone Pill ay nasa pinakamababang grado ng Tier 7 Medicinal Pill. Maaari itong bumuo ng pundasyon ng isang tao, ngunit ito ay malayo sa pagiging perpekto. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang abalang eksena sa dingding habang tumatawa siya. Oo, ang Heaven Soul Blood Bone Pill ay maaaring mabuti, ngunit marami pa ang mas mahusay. Ang isang halimbawa ay ang Mysterious Bodhisattva Foundation Building Pill. Isa itong Tier 7 Medicinal Pill at napakaangkop para kay Xiao Xiao. Gayunpaman, kahit na ako ay mayroon lamang 40% pagkakataon na matagumpay na mapadalisay ang naturang gamot sa alyansa na gagawing muli ng isang punong gamot. Mahinang nagkomento ang isang tao sa gilid. Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang boses at hindi sinasadyang ngumiti. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa taong iyon habang tumatawa. Grandmaster Guhi, kumusta ka na? Ang taong nagsalita ay natural na ang Pilking ng Jiama Empire at ang kasalukuyang pinuno ng Yan Alliance Medicinal Hall. Sa sandaling ito, nakatayo sa likuran niya ang 2 matatandang nakasuot ng alchemist robe. Hindi sila nakitang pamilyar ni Xiaoyan. Marahil ay sumali sila sa Yan Alliance pagkatapos niyang umalis, ngunit bahagyang tumaas ang mga kilay ni Xiaoyan nang pag-aralan niya ang mga titig ng mga taong ito. Bagaman ang kanilang mga mata ay naglalaman ng paggalang kapag sila ay tumingin sa kanya, isang hindi kilalang ekspresyon ang mas nangingibabaw. Alliance Chief, nawala ka ng ilang taon ng sabay-sabay. Gaano kalibrero at kadali? Itinaas ni Guhi ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan at mahinang tumawa. Nakaramdam siya ng masalimuot na emosyon sa kanyang puso para kay Xiaoyan. Itinigil ni Xiaoyan ang kanyang kasal sa Misty Cloud Sect noon at naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya. Buti na lang at nailagay niya ito sa likod niya na naging hadlang sa pagbubuo niya ng sama ng loob. Dahil hindi siya nakabuo ng sama ng loob, pumayag siyang sumali sa Yan Alliance pagkatapos matalo kay Xiaoyan sa isang medicinal pill competition. Bagamat sumali si Guhi sa Yan Alliance, ang kabiguan na iyon ay naging sanhi ng sama ng loob ni Guhi. Ginugol niya ang mga taong ito ng masakit na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa pagpipino ng gamot. Naabot na niya ang antas ng isang high-grade Tier 7 alchemist. Halos walang sino man sa hilagang kanluran ang makahihigit sa kanya. Sa pagtaas ng kanyang lakas, natural na may isip niyang makipagkompetensya muli. Gayunpaman, si Xiaoyan ay nawala sa loob ng maraming taon, at si Guhi ay walang paraan upang mahanap siya. Ngayong nakabalik na si Xiaoyan,
hindi mapigilan ni Guhi na ipahayag ang iniisip sa kanyang puso. Siyempre, wala siyang masamang hangarin. Kaya lang, siya na noon pa man ay ipinagmamalaki ang kanyang talento, ay ayaw umamin na siya ay natalo sa mga kamay ng isang taong mas bata sa kanya. Si Grandmaster Guhi ay maituturing na isa sa mga nangungunang alchemist grandmaster sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente. Ang Pilhol ay naging medyo malakas sa ilalim ng kanyang pamamahala at pag-unlad. Sa makatuwid, ang Pilhol ay kinilala para sa mabilis na pag-unlad ng Yan Alliance. Ang iilan sa likod niya ay ang mga elder ng Pilhol. Lahat sila ay Tier 6 na alchemist at ang mga nangungunang haligi ng Pilhol. Nagpakilala si Kailin sa gilid. Ang kanyang mga magagandang mata ay malabo na kumikislap habang siya ay nagsasalita. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang lumitaw ang mahinang boses ni Kailin sa tabi ng kanyang tenga. Ang Pilhol ay masyadong mahalaga sa Yan Alliance. Bukod dito, ang mabilis na pag-unlad ng Yan Alliance sa mga taong ito ay maaaring ganap na may ugnay sa Pilhol. Kaya naman, ang ilan sa mga nakatataas na echelon ng Pilhol ay naging mayabang. May ilan pa nga na nag-iisip na ang Pilhol ay dahan-dahang nabubuhay kung wala ang Pilpenhol. Hindi isang alchemist, sa makatuwid, ang aking prestihiyo ay mas mababa kaysa sa prestihiyo ni Guhi sa puso ng mga taong ito mula sa Pilhol. Dahan-daang pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri at mahinang ngumiti. Masyadong maraming awtoridad, masyadong mahalaga, ay hindi mapangasiwaan ng awtoridad, ang hitsura ng ganoong sitwasyon ay hindi talaga nakakagulat. Ang isang alchemist ay higit na mataas sa puso ng mga ordinaryong tao sa simula. Idinaragdag ang kahalagahan ng Pilhol sa Yan Alliance, ang mga alchemist sa huli ay makadarama ng higit na mataas kaysa sa iba pang mga departamento. Kahit na ang mga pinuno sa tuktok ay hindi ginagalang sa kanilang mga puso kumpara sa iba. Ang nangungunang pamamahala ng Yan Alliance tulad ni Kailin, Xiaoding, Xiaoli, at iba pa ay hindi mga alchemist. Natural, hindi nila nakuha ang mga alchemist na ito na isumite sa kanila. Bagamat matuwid si Guhi, wala siyang kakayahang pangasiwaan ang kanyang mga nasasakupan, na sa huli ay nagbunga ng pagmamataas sa Pilhol. Mukhang ang loob ng Yan Alliance ay hindi nagkakaisa gaya ng naisip ko. Ang ganitong kayabangan ay hindi maaaring hayaang lumaki. Kung hindi, ito ay tiyak na magiging isang kanser sa Yan Alliance sa hinaharap. Sinulyapan ni Xiaoyan si Guhi at ang ilang Pilhol elder sa likod niya. Agad siyang tumawa at sinabing, ang Mysterious Bodhisattva Foundation Building Pil ay katanggap-tanggap pa rin, ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Siguro kung si Grandmaster Guhi ay nakarinig ng isang medicinal pill na kilala bilang First Start Pill. Ang mga salitang First Start Pill ay dumapo lang sa kanilang mga tainga ng si Guhi at ang ilang elder ng Pilhol ay nagpahayag ng ibang ekspresyon. Bulalas nila. Ang Tier 8 First Start Pill. Maaari na bang pinuhin ng Alliance Chief ang isang Tier 8 na gamot na tableta? Si Guhi ay labis na nabigla habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang mga Pilhol elder sa likod niya ay medyo napailing at puno ng pagdududa habang nakatitig kay Xiaoyan. Si Guhi ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang alchemist sa hilagang kanlurang rehiyon sa pamamagitan ng kakayahang magpino ng isang Tier 8 high-grade medicinal pill. Noon pa man ay tinitingnan nila si Guhi bilang pinuno. Bagamat narinig ng mga taong ito ang tungkol kay Xiaoyan, palaging iniisip ng kanilang mga puso na ang kasalukuyang Guhi ang tunay na nangungunang alchemist sa Yan Alliance. Ang Tier 8 na mga medicinal pill ay naiba sa bilang ng mga kulay ng pill lightning. Ang First Start Pill ay dapat makaakit ng 5 kulay na pill lightning. Grandmaster Guhi, tipunin ang lahat ng alchemist sa Pilhol bukas. Ako ay magdadalisay ng isang tableta sa publiko. Lahat ay dapat naruroon. Ang sino mang hindi sumama ay agad na matatanggal sa Yan Alliance. Noong umalis ako noon, binigyan ko ang Pilhol ng awtoridad at kalamangan na wala sa ibang mga hall, ngunit ang Pilhol ay may mas mababa sa 5 Tier 7 alchemist. Ito ay hindi epektibo. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses habang nakatingin kay Guhi. Nang inag ang puso ni Guhi nang marinig niya ang boses ni Xiaoyan na biglang naging mabagsik. Isa siyang matalinong tao.
Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naunawaan niya kaagad na pinaplano ni Xiaoyan na reformahin ang PhilHall. Alam niya ang masasamang ugali na nabuo sa PhilHall sa mga taong ito, ngunit hindi niya ito pinamamahalaan. Bagamat makapangyarihan si Kailin, hindi niya naiintindihan ang Phil refinement at hindi niya nagawang makakuha ng maraming prestihiyo sa PhilHall. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang Xiaoyan. Ang kakayahan ni Xiaoyan sa alchemist ay nalampasan na ni Guhi noon. Dahil naabot ni Guhi ang Tier 7 Alchemist class, hindi magiging imposible para sa kanya na maabot ang Tier 8 Alchemist Guru level dahil sa kanyang bilis. Ang iilang PhilHall Elder sa likod ni Guhi ay nagharap sa isa't isa at nakaramdam ng kahit ano maliban sa panatag. Kahit na si Kailin ay hindi kailanman nakipag-usap kay Guhi sa ganoong paraan sa mga taong ito. Gayunpaman, ang pinuno ng alyansang ito sa harapan ay nagpaplanong kumilos laban sa pinakamahalagang PhilHall. Naiintindihan, Alliance Chief. Kung ganoon, babalik ako at titipunin ko ang mga miyembro ng PhilHall upang hintayin ang pagdating ng Alliance Chief bukas. Walang magawa si Guhi, ngunit sumagot pa rin siya. Pagkatapos nito, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Nang tumanggo lang si Xiaoyan ay inakay niya ang ilang elder ng PhilHall palayo. Naunawaan niya na ang PhilHall ay tiyak na magiging kaguluhan kapag kumalat ang balitang ito. Dahan-daang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan matapos makitang lumalayo ang grupo ni Guhi. Angkop ba ito? Ang pagiging masyadong bastos ay malamang na maging sanhi ng mga mapagmataas na alchemist na iyon na makaramdam ng kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso. Nag-aalalang nagsalita si Kailin. Siya ay lubos na pamilyar sa mga figure mula sa PhilHall. Paminsan-minsan ay pinapahirapan nila ang mga taong ipinadala sa PhilHall. Mula dito, posible na sabihin ang mga kasanayan na nagugat sa loob ng PhilHall. Bastos. Sila ay mga ordinaryong alchemist lamang. Masyado mo silang nakikita. Ang isang alchemist sa ganoong antas ay halos hindi mabubuhay sa Central Plains. Ang isa ay makakapag-hire na lang ng isa kung umalis ang alchemist. Nagsalita si Xiaoyan sa mahinang boses. Gumagawa siya ng wormhole sa pagitan ng Falling Star Pavilion at ng Yan Alliance. Magagawa niyang mabilis na maglakbay sa pagitan ng dalawang lugar. Kung mga alchemist, kukunin na lang niya sila sa Central Plains. Dahil sa kasalukuyang reputasyon nila ni Yao Lao sa alchemist world ng Central Plains, kalimutan ang tungkol sa mga mababang tier na iyon, ang Tier 7 Alchemist Grandmaster ay dadagsa. Bukod dito, ang kanilang kalidad ay magiging maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga taong ito na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Nagkataon lang, pinaplano kong tulungan si Xiao Xiao na magpino ng isang panggamot na tableta. Ilalabas ko ang Codrin at aayusin ang isang tableta sa PhilHall bukas para kumilos bilang isang deterrent. Oras na para pangasiwaan ang PhilHall na ito ng maayos. Marahang tinapik ni Xiaoyan ang maliit na si Xiao Xiao sa kanyang yakap at malalim na nagsalita. Ang kasalukuyang siya ay talagang nakaramdam ng matinding galit sa kanyang puso. Hindi inaasahan na ang espesyal na awtoridad na ibinigay niya sa PhilHall noon ay naging cancer sa Yan Alliance. Tumanggaw si Kailin nang makita niya ang medyo madilim na mukha ni Xiaoyan. Ilang beses na rin siyang nagalit sa PhilHall sa mga taong ito. Gayunpaman, tinitiis niya ang galit na ito para sa mas malaking larawan. Ngayong nakabalik na si Xiaoyan, imposible para sa kanya na hayaang dumausdas ang bagay na ito, lalo na sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang ilang elder mula sa PhilHall ay hindi pa lumilitaw. Ang mga taong iyon ay ang tunay na mga tinak. Mayroong 2 Tier 7 alchemist sa kanila na sumali noon. Napakayabang nila. Batay sa ilang impormasyong nakuha ko, tila minsan ay palihim silang nagbenta ng tabletang panggamot sa PhilHall sa isang panlabas na pinagmulan. Gayunpaman, wala akong nakitang ebidensya at wala akong magagawa. Mahinang paliwanag ni Kailin. Oo. Isang mahinang tunog ang ibinuga mula sa mga butas ng ilong ni Xiaoyan, at isang malamig na kislap ang kumislap sa kanyang maitim na mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1387. Phil Refinement. Bilang pinakamahalagang lokasyon para sa Yan Alliance sa labas ng Jiama Empire, natural na mayroong malaking bilang ng mga miyembro ng PhilHall na matatagpuan sa Mysterious Yellow Fortress. Bukod dito,
Dahil sa digmaan, humigit kumulang 80% ng PhilHall ang inilipat sa loob ng branch hall sa Fortress. Napakalaking kaguluhan ang nangyari nang ibinalik ni Guhi ang mga salitang sinabi ni Xiaoyan pabalik sa PhilHall. Masyadong maayos ang mga bagay para sa PhilHall sa mga taong ito. Idinagdag ang kahalagahan ng mga alchemist, ang kanilang mga mapagmataas na aura ay naging mas mayaman. Karaniwan, kahit si Kailin ay hindi nagsasalita sa kanila ng ganito kahigpit. Bagamat si Xiaoyan ang pinuno ng Yan Alliance, matagal na siyang nawala. Ang ilan sa mga alchemist na sumunod na sumali sa Yan Alliance ay narinig lamang ang kanyang pag-iral mula sa bibig ng iba. Kaya naman, ang kanilang paggalang sa kanya ay natural na mas mababa kaysa sa iba pang mga hall ng Yan Alliance. Ang branch hall ng PhilHall para sa Mysterious Yellow Fortress ay matatagpuan sa Hilagang Kanluran. Mayroong isang napakalaking rehiyon na matatagpuan sa lugar na iyon. Ito ay kabilang sa teritoryo ng PhilHall. Ang ganitong uri ng paggamot ay maaaring ituring na pinakamahusay sa lahat ng mga hall ng Yan Alliance. Sa sandaling ito, isang malaking silid sa loob ng branch hall na ito ang naging away. Talagang kahanga-hanga ang ating Yan Alliance chief. Kababalik lang niya pero gusto na niyang makialam sa mga usapin ng PhilHall natin. Kung hindi dahil sa PhilHall natin sa mga taong ito, magkakaroon kaya ang Yan Alliance ng mga tagumpay na nagagawa nito ngayon. Isang matanda na may kulay abo na damit sa malaking silid ang malamig na bumantong hininga ng may paghamak. May alchemist badge sa kanyang dibdib. 7 golden ripples ang lumitaw dito. Ang taong ito ay isa ring tier 7 alchemist. Tama si Grandmaster Liu Chang. Ang nakaabo na elder na ito ay malinaw na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng PhilHall. Kaya naman, ang ilang mga alchemist ay agad na nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon pagkatapos niyang magsalita. Si Guhi ay nakaupo sa upuan ng pinuno sa malaking silid. Nakakunot ang noo niya, ngunit hindi siya umimik. Ang kanyang talento sa pagpipino ng tableta ay napakahusay, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala ay medyo kulang. Mayroon ding isang maputi ang buhok na matandang nakaupo sa tabi ni Guhi. Siya ang chairman ng Alchemist Association noon, si Fa Maria. Sa sandaling ito, hindi siya sumali sa anumang pagtatalo sa malaking silid. Pumikit na lang siya at umaktong parang walang narinig. Hall Chief Gu, dapat kang makipag-usap sa Alliance Chief tungkol sa bagay na ito. Ang PhilHall ay hindi may kukumpara sa iba pang hall. Kahit ang Deputy Alliance Chief ay hindi nakialam sa mga usapin ng ating PhilHall sa mga taon na ito. Bilang kapalit, pinahintulutan namin ang PhilHall na maging supporting pillar ng Yan Alliance. Talagang nagpapasalamat kami na ang Alliance Chief ay nagbago ng mga bagay sa oras na ito. Ngunit kung talagang nais niyang makialam sa mga usapin ng ating PhilHall, ang kaguluhan ay magdudulot. Nakaupo sa isang upuan sa gilid ang isang matandang may maputlang mukha at buhok na abot balikat. Dahan-dahan din niyang ibinoka ang kanyang bibig at nagsalita. Kumunat ang noo ni Guhi nang marinig niya ang mga salitang ito. Napatingin siya kay Fama sa gilid, pero hindi siya pinansin ni Fama at nanatiling nakapikit. Sa sandaling iyon, masasabi lamang ni Guhi. Ang Alliance Chief ay isa ring alchemist. Bukod dito, ang kanyang mga kasanayan sa alchemist ay higit pa sa akin. Hindi siya isang karaniwang tao. Chief Gu, hindi mo maaaring sabihin ito. Ang Alliance Chief ay madalas nawala. Ang kasalukuyang PhilHall ay ganap na naiiba kaysa sa dati. Ang Alliance Chief ba ay mas may kamalayan kaysa sa atin sa iba't ibang mga isyu na kinakaharap natin? Ang matandang iyon na tinawag na Liu Chang ay walang pakialam na tumugon. Napangiti siya nang makarating siya sa dulo bago nagpatuloy. Bukod dito, ang pagpino sa isang tier 8 na medicinal pill ay hindi isang bagay na masasabi lamang ng isa. Dapat ay malinaw na alam ng lahat ito. Ang Alliance Chief ay maaaring talagang malakas, ngunit hindi ito nangangahulugan na magagawa niyang pinuhin ang isang tier 8 na gamot na tableta. Ang iilan sa amin ay lahat ng tier 7 na may mataas na antas ng pagkakaintindi. Ang tier 8 alchemist guro ay napakabata pa rin. Kung ang Alliance Chief ay maaaring pinuhin ang isang tier 8 na gamot na tableta ay hindi isang bagay na dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Sa anumang kaso, lahat ay dapat na dumating sa oras bukas. Mangyaring huwag gumawa ng anumang mali.
Hanggat wala kang kasalanan sa iyong puso, ang Alliance Chief ay hindi gagawa ng anuman. Sige, lahat kayo ay dapat na umalis. Si Guhi ay sumimangot at agad na sumagot sa medyo naiinip na boses. Napasimangot si Liu Chang at ang isa pang elder nang marinig nilang nagsalita si Guhi. Gayunpaman, wala na silang masabi pa. Mas mataas ang prestihiyo ni Guhi kaysa sa kanilang dalawa. Agad nilang kinuyam ang kanilang mga kamay, tumalikod, at pinalayo ang kanilang mga tao. Ang malaking silid ay naging walang laman sa isang iglap nang umalis ang mga taong ito. Ikinaway ni Guhi ang kanyang kamay at pinaalis ang iba. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin kay Famaria. Mapait siyang ngumiti at sinabing, "Brother Fama, ano ang tingin mo sa bagay na ito? Dapat mong malaman ang mga pagbabago sa kapaligiran ng PhilHall sa mga taong ito. Hindi ka masyadong magaling sa pamamahala ng mga bagay-bagay." Nagresulta ito sa pagiging mas malakas ni Liu Chang at ng kaibigan sa PhilHall. Iminulat ni Fama ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at nagpatuloy sa mahinang boses. "Pinapayuhan ka ng matandang ito na huwag makisali dito. Dapat kang magkaroon ng kamalayan sa mga taktika ng Alliance Chief. Hindi siya magiging malambot kapag oras na upang maging mabisyo. Bagamat mahalaga ang PhilHall, hindi nito mapipilit ang Alliance Chief. Ito ay hindi sa labas ng larangan ng posibilidad na buwagin ito. Bukod pa rito, sa kasalukuyang lakas at paningin ng Alliance Chief, maaaring hindi niya masyadong pag-isipan ang kasalukuyang PhilHall." Medyo nanlamig ang puso ni Guhi. Alam niya na si Fama ay matanda na at may karanasan na. Nagpakita na siya ng mga senyales ng pagre-retiro mula nang ang duo ni Liu Chang ay naging mas malakas at nagsimulang pamahalaan ang mga bagay-bagay. Karaniwan, hindi siya nag-abala sa anumang bagay. Gayunpaman, walang sino man sa PhilHall ang nang-ahas na maliitin ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ang PhilHall ay halos nabuo mula sa mga miyembro ng Alchemist Association. Iginagalang pa rin nila si Famaria. Ang mas lumang henerasyong miyembro ng PhilHall ay nasa panig ni Famaria. Sa pagkakataong ito, ang PhilHall ay nakatakdang sumailalim sa isang matinding pagbabago. Dahil sa karakter ng Alliance Chief, hindi siya basta-basta uupo at hahayaan na magkaroon ng ganitong kanser. Buti na lang, kahit hindi ka magaling sa pamamahala, hindi ka nasangkot sa ilang mga bagay. Kung hindi, natatakot ako na mahihirapan kang tumakas sa responsibilidad. Dahan daw ang nagsalita si Famaria. Ngayon, tahimik na lang tayong maghintay. Malas ang mga taong ito bukas. Gumapait lang siyang ngumiti at tumanggo nang marinig niya ang mga salita ni Famaria. Mabilis na naging masigla ang PhilHall ng Damapo ang unang sinag ng araw sa umaga sa Mysterious Yellow Fortress. Maraming mga alchemist, na nakatanggap ng order, ay nagising ng maaga at nagmamadaling pumunta sa Phil Refinement Grounds ng PhilHall. Ang ilan sa mga upper echelons ng PhilHall tulad ni Guhi at Fama ay naghihintay na doon. Kumunat ang noo ni Guhi nang tumingin siya sa mahigit 100 alchemist sa square. Hindi niya nakita si Liu Chang o Wu Xin sa kanila. Ang dalawang matandang iyon ay talagang walang ingat. Medyo malamig ang ekspresyon ni Guhi nang hindi niya ito mahanap. Masyadong sanay na ang dalawang matandang iyon sa mga bossing sa paligid. Walang nang-ahas na parusahan sila dahil sa kanilang Tier 7 Alchemist rank. Biglang nanginig ang puso ni Guhi habang siya ay tahimik na nagmumura. Inangat niya ang kanyang ulo, at nakita niya ang dalawang figure na naglalakad sa kalangitan. Lumitaw sila sa hangin sa itaas ng parisukat sa harap ng maraming mga tingin. Ang nangunguna sa kanila ay si Xiaoyan. Pagbati Alliance Chief. Nagmamadaling bumati ang grupo ni Guhi nang makita nilang lumitaw si Xiaoyan. Mabilis namang sumunod ang ibang mga alchemist. Dahan-daang nilibot ng mga mata ni Xiaoyan ang lugar sa ibaba. Bahagya siyang tumanggo. Kung ikukumpara noon, mas malaki ang kasalukuyang PhilHall. Hindi katakataka na nangyari ang mga maligalig na bagay na ito. Kumikislap ang katawan ni Xiaoyan, at lumitaw siya sa isang matayog na batong entablado sa parisukat na ginawa para sa pagpipino ng mga tableta. Mahina niyang sinabi. "Ngayon, aalisin ko ang aking kaldero at aayusin ang isang Tier 8 medicinal pill. Dapat sundin ng lahat ang proseso.
Ito ay makikinabang sa iyo sa hinaharap. Ang mga puso ng maraming tao ay hindi sinasadyang nanginig nang marinig nila ang mga salitang ito. Bagamat narinig na nila ang balita, hindi pa rin nila napigilan ang mapilang nang mabalitaan nilang si Xiaoyan ay nagpaplanong magpino ng isang Tier 8 na medicinal pill. Sa buong hilagang kanlurang bahagi ng kontinente, ang mga maaaring magpino ng isang panggamot na tableta ng naturang antas ay napakabihirang mga pag-iral. Umupo si Xiaoyan sa entablado ng bato pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang medicinal cauldron sa langit. Pinunasan niya ang kanyang mga palad at maraming sangkap na panggamot na puno ng malalakas na enerhiya ang lumutang sa kanyang katawan. Hahaha. Kung dumating ako maya-maya pa at muntik ko nang mamiss ang Alliance Chief Refining Pills. Isang tawa ang biglang napalabas habang si Xiaoyan ay naghahanda sa pag-arte. Dalawang elder figure ang umakay sa paligid ng mahigit 100 figure mula sa labas ng square. Isang naka-gray na elder ang nagtaas ng kanyang mga kamay kay Xiaoyan sa entablado at tumawa. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa grupong ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan nilang winalis ang mga ito. Ilang sandali pa, tumawa siya. Dahil nandito ka, umupo ka muna. Naningkit ang sulok ng mga mata ni Liu Chang at Wu Xin nang marinig nila ang mahinahon at walang emosyong boses ni Xiaoyan. Noon lang nila naramdaman na ang napakabatang punong alyansa na ito ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng kanilang naisip. Nagkatinginan silang dalawa at hindi malinaw na nakaramdam ng pagkabalisa. Gayunpaman, mabilis itong napigilan ng dalawa. Sila ay mga tunay na Tier 7 na alchemist at maaaring may rank sa tuktok sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon. Kahit na ang isang paksayon tulad ng Yan Alliance ay makakaramdam ng matinding sakit kapag nawala sila. Sinulyapan ni Xiaoyan ang grupong ito bago binawi ang kanyang mga mata. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang lilang kayumangging apoy ang bumagsak sa panggamot na kaldero. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang manggas. Ang daan-daang mga sangkap na panggamot sa paligid niya ay patuloy na umaagos sa medicinal cauldron na may ilang mga sumisipol na ingay. Pagkatapos nito, napinaw sila ng apoy sa loob ng maikling sandali. Ang buong proseso ng pagpipino ay napakakinis at hindi man lang huminto minsan. Ang isang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay dahan-dahang kumalat mula kay Xiaoyan pagkatapos ng maraming mga sangkap na panggamot na sinisingil sa apoy. Ang lahat ng mga alchemist na nakadama ng espiritual na presyon na ito ay nagsiwalat ng mga malubhang mukha. Isang mayamang paggalang at takot ang unti-unting lumitaw sa kanilang mga mata. Naramdaman din ito ni Liu Chang at Wu Xin. Nanginig ang kanilang mga katawan nang hindi sinasadya. Isang pagkabigla na hindi naitatago ang nasa kanilang mga mata. Ang ganitong uri ng espiritual na pressure ay isang bagay na isang Tier 8 alchemist lamang ang nagtataglay. Sa madaling salita, si Xiaoyan ay tunay na umabot sa Tier 8 alchemist level. Nakakatakot na espiritual na presyon. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gohi habang bumubulong. Nakangiti din si Fama sa gilid habang sinusulyapan ng mga mata ang natulala na duo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang mga araw na ang dalawang matandang ito ay maaaring kumilos ng mayabang sa Pilhol ay natapos na. Battle Through the Heavens. Kabanata 1388. Matinding parusa. Isang matinding init ang nagmula sa maitim na pulang kaldero, na naging sanhi ng pag-init ng temperatura at pagkatuyo ng hangin. Ang pagpino ng isang Tier 8 na tabletang panggamot ay lubhang komplikado. Halos 100 iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot ang kasangkot. Maaaring kalimutan ng isang ordinaryong alchemist ang tungkol sa proseso ng pagpipino. Mapupuno ang kanilang mga kamay para lamang makontrol ang mga sangkap na panggamot na ito sa hangin. Siyempre, hindi ito nagdulot ng kahit katiting na problema para sa napakalaking maladagat na espiritual na lakas ni Xiaoyan. Maraming mga sangkap na panggamot na may mataas na grado na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga alchemist na naruroon ay itinapon sa medicinal cauldron. Ang apoy sa loob ng kaldero ay kailangan lamang na random na walisin bago ang purong nakapagpapagaling na lakas sa panggamot na sangkap ay ganap na pino. Sa wakas, ang mga purong enerhiya ay mananatiling suspendido sa panggamot na kaldero.
Sila ay nakapak na magkasama habang naglalabas ng isang nakakagulat na purong enerhiya. Ang First Start Pill ay isang medicinal pill na maaaring makaakit ng 5 kulay na pill lightning. Ang isang medicinal pill ng grade na ito ay hindi nagdulot ng malaking problema para sa kasalukuyang Xiaoyan. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay higit na mas malaki kaysa sa nangyari sa pill gathering. Kaya naman, ang First Start Pill na ito ay maaaring napakahirap na pinuhin, ngunit ang refinement ay natuloy ng maayos para kay Xiaoyan. Ang refinement ng medicinal pill, lalo na ang Tier 8 medicinal pill, ay isang matagal na gawain. Kahit na sa tulong ng Heavenly Flame, kalahating araw na ang lumipas sa oras na ganap na napino ni Xiaoyan ang lahat ng sangkap na panggamot. Ang mga alchemist sa parisukat ay ganap na nalubog sa makinis na proseso ng pagpipino ng tableta ni Xiaoyan. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam na napakaraming oras na ang lumipas. Kasabay nito, ang paggalang sa kanilang mga mata ay yumaman. Masyadong misteryoso para sa kanila ang mga diskarte ni Xiaoyan. Wala sa mga alchemist grandmaster na nakilala nila noon ang makakaabot sa kakayahan ni Xiaoyan. 3 araw na tahimik ang lumipas sa gitna ng tahimik na kapaligirang ito. Dumami ang bilang ng mga alchemist na naakit ni Xiaoyan. Ang ilan sa mga alchemist na hindi mula sa Pilhol ngunit pansamantalang nananatili sa Mysterious Yellow Fortress, ay nagmamadali ding pumunta matapos marinig ang tungkol sa refinement, dahilan upang mapuno ng mga tao ang paligid ng Pilhol. Marami pang ang mga taong nakatayo sa langit. Sa pagtaas ng kaguluhan, nagmadali din ang ilang mga eksperto na hindi mga alchemist. Dahil sa usapin ng Profound Lion Sect, napakaraming paksayon at eksperto ang humingi ng kanlungan sa Yan Alliance. Ang ilan sa mga taong ito ay umalis pagkatapos matalo ang Profound Lion Sect habang marami ang nanatili. Sa kasalukuyan, lahat sila ay naakit sa pagpipino ng tableta. Habang patuloy na dumarami ang mga nagmamasid, walang pagpipilian si Kailin kundi ipadala ang mga eksperto mula sa Yan Alliance upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang abala na makagambala sa pagpipino ng tableta ni Xiaoyan. Ang isa pang 3 araw ay lumipas habang ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay naobserbahan ang prosesong ito. Bang! Sa ika-8 araw pagkatapos malunod si Xiaoyan sa kanyang pagpipino ng tableta, biglang dumagundong ang kulog sa maaliwalas na kalangitan. Natuklasan ng ilan sa mga eksperto na may matalas na pandaman na ang enerhiya sa kanilang paligid ay naging marahas. Habang may naganap na kaguluhan dahil sa mga pagbabagong ito, biglang nagsimulang lumitaw ang makapal na madilim na ulap sa kalangitan ng walang babala. Maraming kidlat na malapilak na ahas ang malabon na dumaan sa mga ulap. Isang kaguluhan ang lumitaw sa Mysterious Yellow Fortress nang makita ng lahat ang mga ulap ng kulog na biglang natakpan ang maaliwalas na kalangitan. Ang mga ekspresyon ng maraming eksperto ay lubhang nagbago. Nararamdaman nila ang nakakatakot na enerhiya na nasa loob ng mga kulog na ulap na ito. Kung bumuhos ang enerhiya, malamang nasirain nito ang kalahati ng Mysterious Yellow Fortress. Habang ang Mysterious Yellow Fortress ay naging isang kaguluhan, si Xiaoyan, na nakaupo sa batong entablado, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang mga ulap ng kulog ay tila na spark ng isang bagay habang sila ay kumukulo at naging mas makinang. Sa loob ng maikling 2 minuto, ang maitim na kulog na ulap ay naging makinang na 5 kulay kulog na ulap sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Ito ba ang maalamat na pill lightning? Isang debosyon at pananabik ang bumungad sa mga mukha ng lahat ng mga alchemist na naruroon habang pinag-aaralan nila ang 5 kulay na ulap ng kulog sa kalangitan. Ang ganitong uri ng pill lightning ay isang bagay na hindi nagawang ipatawag ng maraming alchemist kahit pagkatapos nilang gugulin ang kanilang buong buhay sa pagtatangkang gawin ito. Ito ay talagang isang 5 kulay na pill lightning. Pinag-aralan ni Guhi at Fama ang langit, at mahinang bumuntong hininga si Guhi. Medyo natalo ang puso niya habang nakatitig sa payat na figure. Hindi nakakagulat na minahal siya ni Yunyun. Ang talentong ito ay isang bagay na kinailangan ni Guhi na aminin na wala siya. Bang! Isang malakas na kulog ang biglang umalangaw habang ang mga kulog na ulap ay kumukulog sa kalangitan.
Ang layer ng ulap ay biglang nahati habang ang 1,000 talampakan ang haba na 5 kulay na peel lightning ay biglang sumabog patungo kay Xiaoyan sa ibaba sa harap ng maraming nagulat na pares ng mga mata. Nang maramdaman ang nakakatakot na enerhiya na nasa loob ng 5 kulay na peel lightning, kahit na ang mga ekspresyon ng grupo ni Kailin ay hindi sinasadyang nagbago. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sinulyapan ang 5 kulay na peel na kidlat habang napunit ito sa kalangitan at sumugod na parang isang napakalaking dragon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumitaw ang isang dark golden na katawan. Ang maitim na gininto ang katawan ay walang awa na bumangga sa peel lightning. Shi. Nagbanggaan ang dalawa at ang walang katulad na mabangis na peel lightning ay nawala sa isang iglap, na naging dahilan upang makita ng maraming tao ang mga natulala na mukha. Ang kanilang mga mata ay maingat na sumulyap, at natuklasan nila ang isang walang ekspresyon na puppy na may hollow-eyed. Ito ay ang Sky Demon Puppet ni Xiaoyan. Rumble. Ang mga kulog na ulap sa kalangitan ay tila nagalit matapos lumunin ng Sky Demon Puppet ang peel lightning. Maraming 5 kulay na haligi ng kidlat ang bumuhos sa isang nakatutuwang paraan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakalusot sa depensa ng Sky Demon Puppet. Ang mga hindi makontrol na kulog na ito ay nagpatuloy ng halos 10 minuto bago unti-unting namutla ang mga ulap. Ang nakakatakot na ulap ng kulog ay unti-unting naglaho sa harap ng maraming natatakot na mga mata. Talagang nakakatakot ang peel lightning ng isang Tier 8 medicinal peel. Ang ganitong lakas ay isang bagay na kahit na ang ilang piling Dao Zone ay hindi makatiis. Maraming mga taong naruroon ang tahimik na nag-click sa kanilang mga dila pagkatapos mapanood ang peel lightning na unti-unting nawawala. Ang isang medicinal peel ng ganoong antas ay talagang hindi mapino ng isang ordinaryong tao. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay matapos makitang nawala ang peel lightning. Ibinalik niya ang Sky Demon Puppet sa kanyang storage ring. Sa isang pitik ng kanyang daliri, nabuksan ang takip ng kaldero. Isang kulay ng bahaghari ang paputok na bumaril sa bilis na parang kidlat. Tatakas na sana ito sa malayo nang inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Mahigpit na pinigilan ng hindi nakikitang hangin ang tableta bago ito tuluyang sinipsip sa kanyang palad. Ito ay pagkatapos ay pinalamanan sa isang bote ng jade na pagkatapos ay itinapon sa kanyang storage ring. Makapangyarihan ang Alliance Chief. Agad na umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging sigawan nang makita ng lahat na matagumpay na napino ni Xiaoyan ang tableta. Pulang-pula ang mukha ng maraming alchemist habang ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan na may matinding init. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang alchemist ng tier na ito at isang peel lightning sa antas na ito. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang napakalaking sigawan na ito. Ngumiti siya at marahang ibinaba ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumampi sa mga mukha ng lahat ng mga alchemist na naruroon. Sa wakas, huminto sila sa mga mukha ni Liu Chang at Wu Xin. Sa sandaling ito, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo hindi natural, at hindi sila nang ahas na salubungin ang mga mata ni Xiaoyan. Ang pagpipino ng tableta na ito ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit ako napunta sa peel hall sa pagkakataong ito. Natahimik ang buong lugar nang marinig ng lahat ang mahinang boses ni Xiaoyan. Ang ilang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Tila hinulaan nila kung ano ang mangyayari. Ang peel hall ay isang departamento ng Yan Alliance. Ang katayuan nito ay hindi naiiba sa ibang mga hall, ngunit ang ilang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng pagmamataas sa mga taong ito. Hindi nila pinapansin ang Yan Alliance at kumilos ng makasarili, na nagreresulta sa panloob na hindi pagkakasundo. Ito ay isang malaking pagkakasala. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang kanyang malamig na sigaw. Mayroon akong listahan ng mga pangalan dito. Lahat ng tao dito ay may paratang laban sa kanila. Kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay at may lumabas na scroll dito. Pagkatapos ay inihagis niya ito kay Kailin at nagutos sa malalim na boses. Basahin. Maraming tao ang nanginig nang marinig nila ang malalim na boses ni Xiaoyan. Isang lamig ang lumitaw sa kanilang mga puso. Tinanggap ni Kailin ang balumbon. Ang kanyang magagandang mata ay malamig na dumampi sa lahat ng naruroon.
Ang mga pangalang nakatala dito ay ang mga pinakamayabang. Ang ilan ay nagdulot pa nga ng maraming kaguluhan, ngunit ang mga kaguluhang ito ay tuluyang naalis. Noong nakaraan, nag-aalala siya tungkol sa PhilHall, kaya maaari lang niyang tiisin ang mga hinaing na ito. Gayunpaman, sa pagbabalik ni Xiaoyan, ang pag-aalala ay ganap na nawala. Ang unang departamento ng PhilHall, Huzhou, ay hindi pinapansin ang mga utos at kumilos ng mayabang. Minsan niyang naantala ang paghahatid ng mga medicinal pill dahil sa ilang mga personal na bagay, na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang mga kapatid sa Yan Alliance. Ang ikalawang departamento ng PhilHall, si He Yuanming, ay lihim na ibinulsa ang mga sangkap na gamot ng Yan Alliance. Hindi lamang siya umamin ng kasalanan pagkatapos malantad, nasugatan pa niya ang taong naglantad sa kanya. Unang departamento ng PhilHall. Ang mga mukha ng ilan sa mga alchemist sa loob ng PhilHall ay biglang namutla nang marinig nila ang maraming pangalan na binibigkas mula sa bibig ni Kailin. PhilHall elders, Liu Chang at Wu Xin, naging mayabang dahil sa kanilang mga kontribusyon, hindi pagsunod sa mga utos, at pag-alis sa labanan. Lihim silang nagbenta ng mga gamot sa Yan Alliance at ibinulsa ang kita. Ang parisukat ay naging isang kaguluhan nang ang huling malamig na sigaw ni Kailin ay tumunog. Namutla ang mga ekspresyon ni Liu Chang at Wu Xin. Hindi inaasahan na maglakas loob si Xiaoyan na kumilos laban sa kanila. Ang isang bansa ay may mga batas at ang isang alyansa ay may sariling mga patakaran. Ang mga nabanggit ay haharapin ayon sa mga alituntunin ng alyansa. Walang sino man ang maliligtas. Nagsalita si Xiaoyan sa mahinang boses. Alliance Chief. Biglang tumayo sina Liu Chang at Wu Xin at galit na sumigaw. Kaming dalawa ay Tier 7 high-grade alchemist. Pareho kaming tumulong sa pagbuo ng PhilHall sa kasalukuyang estado nito. Plano mo bang tanggalin kami ngayong naging matagumpay ito? Ang iyong merito ay hindi nakakabawi sa iyong mga pagkakamali. Ang Yan Alliance ay hindi isang maluwag na organisasyon. Walang sino man ang maaaring lumabag sa mga patakaran nito. Malamig na sigaw ni Xiaoyan. Walang mga pamantayan kung walang mga panuntunan. Kung ang PhilHall ay pinahihintulutan na magpatuloy sa landas na ito, ang panloob na hindi pagkakasundo ay mabubuo sa loob ng Yan Alliance. Kaya naman, hindi magpapakita ng awa si Xiaoyan kung talagang kailangan niyang maging walang awa. Bastos. Sino ang nagmamalasakit sa posisyong ito ng PhilHall Elder? Itong matandang ito ay titigil na. Ang mga mukha ni Liu Chang at Wu Xin ay nagsalitan ng berde at puti. Ilang sandali pa, malamig silang nagtawanan. Kaway-kaway ang manggas, sumigaw sila ng malakas. May aalis ba na sasama sa aming dalawa? Nang marinig ang sigaw na ito, nagkatinginan ang mga alchemist sa plaza. Sa wakas, ang ilan sa kanilang malalapit na katiwala at ilan sa mga pangalan na nabasa, na alam na sila ay magiging mahina sa kanilang kapalaran kung sila ay mananatili, ay nagmamadaling naglakad at sumunod sa grupo ni Liu Chang. Hindi sinasadyang ngumiti sina Liu Chang at Wu Xin nang makita nila ang mga taong ito. Tumingin sila kay Xiaoyan at sinabing, Alliance Chief, kung hindi tayo pahihintulutan ng lugar na ito, magkakaroon ng isa pa. Palm. Isang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan habang nakatitig sa duo, na malamig na ngumiti at lumingon. Dahan-dahan niyang tinanong. Kailin, anong uri ng parusa ang naghihintay sa mga pribadong nagtataksil sa alyansa at umalis? Isang malamig na arko ang tumaas sa sulok ng labi ni Kailin nang marinig niya ito. Sumagot siya sa mahinang boses. Kamatayan ng walang awa. Ang grupo ni Liu Chang, nakakatalikod lang at umalis, ay biglang tumahimik nang marinig nila ang mga salita ni Kailin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1389. Lutesin. Agad na tumahimik ang mga yapot ng grupo ni Liu Chang nang marinig nila ang malamig na boses ni Kailin. Ilang sandali pa, biglang lumingon sina Liu Chang at Wu Xin. Galit silang nagtanong. Bakit? Balak ba ng Yan Alliance na patayin kaming lahat sa harap ng napakaraming tao? Inilagay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam na pinag-aralan ang grupo ni Liu Chang. Marami sa kanila ang nagpapakita ng kanilang pagkataranta. Isang mahinang boses ang umalangaw sa tabi ng tenga ng lahat.
Ang Yan Alliance ay may sariling mga patakaran. Hindi ito isang maluwag na organisasyon. Okay lang kung may gustong umalis sa Yan Alliance. Gayunpaman, kung gusto ng isa na umatras bilang dahilan para makatakas sa parusa pagkatapos gumawa ng krimen, hindi ba ituturing ng isa ang Yan Alliance na parang laro ng bata? Sa loob ng mga taon na ito, kayong dalawa ay naging labis na mayabang, na nagdulot ng kaguluhan sa aking PhilHol at nagresulta sa pagkakawatak-watek ng Yan Alliance. Ito ay isang malaking krimen. Kung ito ay malulutas sa pamamagitan lamang ng pagtigil, hindi ba ibig sabihin na ang sinumang lumabag sa mga patakaran ng aking Yan Alliance ay maaaring umalis ng mapayapa sa pamamagitan ng pagtigil sa Yan Alliance? Kung ganoon, kailangan pa ba ng aking Yan Alliance? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Xiaoyan. Lalong tumindi ang pamatay na pagnanasa sa kanyang puso. Ang dalawang ito ay parang anay. Kung papayag ang makaalis sila ng ligtas, lahat ng alituntunin ng Yan Alliance ay magiging biro. Kapag naitakda na ang president na ito, paano niya makokontrol ang masa? Napayuko ang mga alchemist mula sa PhilHol nang marinig nila ang malamig at mahigpit na sigaw ni Xiaoyan. Talagang naging mayabang sila sa mga taong ito dahil sa kanilang natatanging katayuan sa loob ng Yan Alliance. Umulan ng pawis mula sa kanila habang si Xiaoyan ay sinaway sila sa malamig na paraan. Namula ang mga mukha ni Liu Chang at Wu Xin. Bahagyang nataranta ang kanilang mga puso nang maramdaman nila ang malamig na tingin na ibinibigay sa kanila ng mga nakapaligid na miyembro ng Yan Alliance. Ang pag-unlad ng sitwasyong ito ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Sa orihinal, sa kanilang Tier 7 high-grade alchemist status, sila ay tretuhin na parang mga VIP saan man sila pumunta. Hindi inaasahan na magiging ganito kabastos si Xiaoyan. Anong balak mong gawin? Nagngangalit si Liu Chang at nagtanong. Hindi ito ang plano kong gawin. Gagampanan ko ang sinasabi ng mga alituntunin ng alyansa. Mahinang sagot ni Xiaoyan. Ang mga ekspresyon ni Liu Chang at Wu Xin ay lubhang nagbago nang marinig nila ito. Ayon sa mga alituntunin ng Yan Alliance, ang kanilang mga pagkakasala ay mangangailangan sa kanila na mamatay ng ilang beses upang makabawi sa kanilang mga krimen. Kunin sila. Malamig ang mukha ni Kailin habang nag-uutos. Naiintindihan. Ang mga nakapaligid na eksperto ng Yan Alliance, na naghihintay ng utos, ay agad na sumugod patungo sa grupo ni Liu Chang nang marinig ang sigaw ni Kailin. Bastos, sa tingin mo ba natatakot kaming dalawa sayo? Nagsimula talagang magpanik sina Liu Chang at Wu Xin nang makita nilang gumalaw ang mga eksperto. Isang galit na galit ang tumunog habang ang Daochi ay umahan mula sa kanilang mga katawan. Pilit nilang tinalikuran ang ilang eksperto sa Yan Alliance na dumating sa tabi nila. Gumalaw ang kanilang mga katawan, at naging mga magaan na figure na nagtangkang tumakas sa malayo. Sinusubukang tumakas. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Isang malamig na ngiti ang bumungad sa kanyang bibig habang nakahawak ang palad niya sa dalawa. Agad na tumahimik ang paligid at ang dalawang figure ay nakulong sa loob. Random na itinapon pabalik ni Xiaoyan ang dalawang nahuli na individual, at marahas silang bumagsak sa lupa. Grog. Isang malakas na lakas ang naging dahilan ng pagluwa ng dalawa ng isang subo ng sariwang dugo. Nakakatakot ang mga ekspresyon nila. Bago sila makasigaw ng maraming mahahabang sibat na may malamig na kislap na huminto malapit sa kanilang mga ulo. Alliance Chief, mangyaring hayaan mo na kaming dalawa. Tiyak na gagawin namin ang aming makakaya para sa Yan Alliance sa hinaharap. Ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan ay pilit na ikinalat ng palad ni Xiaoyan kanina. Sa sandaling ito lamang natakot sina Liu Chang at Wu Xin. Sabay-sabay silang sumigaw. Ang mga patakaran ng Yan Alliance ay hindi mababago dahil sa sinuman o anumang mga kaganapan. Walang pakialam na tumingin si Xiaoyan sa dalawang individual na ito. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at nahuli silang dalawa ng grupo ng mga eksperto ng Yan Alliance na parang mga lobo at tigre. Kinaladkad sila sa pinakamalalim na bahagi ng PhilHol. Yaong mga taksil na nagbalak na sundan silang dalawa ay nahuli at kinaladkad palayo. Sa isang iglap, umalangaw ang mapanglo na hiyawan sa plaza. Ang kaawa-awang mga iyak na iyon ay unti-unting lumalayo at naging tahimik ang plaza. Ang mga alchemist na naruroon ay natatakpan ng malamig na pawis.
Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas magbitaw ng salita. Guhi. Nanginig ang puso ni Guhi nang marinig niya ang biglang boses ni Xiaoyan. Agad naman siyang tumugon at magalang. Bilang pinuno ng PhilHall, mayroon kang responsibilidad na hindi mo maaaring iwasan sa pagpapahintulot sa PhilHall na maging ganito ang estado. Mula ngayon, ikaw ay ibababa mula sa Hall Chief patungo sa isang Deputy Hall Chief. Si Grandmaster Fama ay mapopromote mula sa posisyon ng Elder tungo sa bagong pinuno ng PhilHall. Mabilis na kinilala ni Guhi at Fama ang mga pagbabago nang marinig nila ang mahinang boses ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ang Xiaoyan mula noon. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay ng ganap na lakas upang harapin ang sinuman. Dahil may mga parusa, natural na magkakaroon ng mga gantimpala. Ang Yan Alliance ay lubos na umunlad sa mga taong ito. Ito ay isang sinaunang paraan upang sanayin ang kaluluwa ng isang tao. Makakatulong ito sa isang alchemist na magtagumpay sa ika-8 baitang. Ang lahat ng mga alchemist ng PhilHall na nakarating sa ika-7 baitang ay makakakuha nito pagkatapos gumawa ng isang tiyak na halaga ng mga kontribusyon. Ang mga nasa mas mababang antas ay makakapagsasanay nito pagkatapos ng mas mababang bahagi ng kanilang espiritu. Dami ng kontribusyon sa Yan Alliance. Ito ay magbibigay daan sa inyong lahat na mapataas ang rate ng pag-unlad ng inyong alchemist tier. Isang scroll ang lumipad patungo sa natulala na Fama at Guhi. Ito. Isang sinaunang paraan para sanayin ang kaluluwa ng isang tao. Maraming mga alchemist ang naruroon. Bukod dito, may ilang mga alchemist na hindi kabilang sa Yan Alliance. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga mukha ay nagpahayag ng hindi paniniwala nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Malinaw nilang alam kung gaano kahalaga ang espiritual na lakas ng isang tao sa isang alchemist, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakarinig na posibleng sanayin ang espiritu ng isang tao. Kasabay nito, batid nilang hindi gagawa ng maling pahayag si Xiaoyan sa publiko dahil sa kanyang katayuan, kaya nag-init ang lahat ng kanilang mga mata. Ito ay hindi inaasahan na may ganoong benepisyo para sa pagsali sa PhilHall. Tila kailangan kong makahanap ng pagkakataon na sumali dito. Ang mga alchemist na iyon na naruroon ay tumitig kina Guhi at Fama na may naiinggit na mga mata habang ang kaisipang ito ay lumitaw sa kanilang mga puso. Ang Yan Alliance ay maaaring may napakahigpit na mga patakaran, ngunit maaari silang tiisin kung mapapalakas nila ang kanilang sarili. Bukod dito, ang grupo ni Liu Chang mula kanina ay ganap na nagdala nito sa kanilang sarili. Sa mga krimeng iyon, ang anumang iba pang paksayon o sekta ay matagal nang pinapatay sila. Hindi man lang sila bibigyan ng oras para makipagtalo. Hinawakan ni Fama at Guhi ng nanginginig na mga kamay ang scroll sa harap ng maraming nagninangas na mga mata. Narinig nila na posible talagang sanayin ang espiritu ng isang tao, ngunit ang pamamaraang iyon ay matagal nang nawala. Ito ay hindi inaasahan na si Xiaoyan ay talagang nagtataglay ng gayong pamamaraan. Bukod dito, handa siyang ibigay ito sa kanilang dalawa. Ang mga puso ng dalawang iyon ay labis na nasa sabik, ngunit hindi nila alam na ito ay bahagi lamang ng pamamaraan, ngunit ang bahaging ito ay nakinabang sa kanilang kasalukuyang estado. Kung gumawa sila ng malawak na kontribusyon sa hinaharap, natural na ibibigay ni Xiaoyan ang natitirang paraan sa kanila. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Kailin nang makita niyang biglang naging kakaiba ang plaza. Nag-aalala siya na ang malupit na pagpaparusa sa grupo ni Liu Chang ay magreresulta sa pagkatakot ng mga tao sa Yan Alliance. Hindi inaasahan na naunawaan ni Xiaoyan ang teorya ng carrot at stick. Sa pamamagitan ng pagkilos ng walang awa at kasunod na pagre-relax, nagawa niyang mapasuko ang lahat ng mapagmataas na kasamang ito. Kahit ang isang tulad ni Guhi ay nagpapakita ng mukha na nagpakita ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Mas matured ang taong ito kumpara noon. Lumingon si Kailin, sumulyap sa gilid ng mukha ni Xiaoyan, at mahinang mamulong sa kanyang puso. Malinaw na naunawaan ni Kailin sa kanyang puso na ang PhilHall ay tiyak na magbabago para sa mas mahusay pagkatapos ng insidenteng ito ngayon. Sa pagpigil na ito, malamang na hindi na mauulit ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Kung wala ang PhilHall bilang isang umuusbong na kanser, ang Yan Alliance ay patuloy na bubuo at tunay na mangangibabaw sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente.
Nagpahinga si Xiaoyan ng 2 araw sa Mysterious Yellow Fortress matapos malutas ang mga isyo tungkol sa PhilHall. Medyo napagod siya pagkatapos magpino ng isang Tier 8 medicinal pill. Ang first start pill ba na ito ay talagang angkop para kay Xiao Xiao. Sa loob ng isang silid kung saan nananatili ang isang nakatagong halimuyak, pinanood ni Kailin si Xiaoyan na inilabas ang Tier 8 medicinal pill na na-refine niya ilang araw na nakalipas. Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ang lakas ng panggamot ng isang Tier 8 na tabletang panggamot ay medyo mataas. Maaaring napakatibay na ng konstitusyon ni Xiao Xiao, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Kailin. Relax, ang first start pill ay maaaring ituring na isang Tier 8 medicinal pill, ngunit ang mga epekto nito ay napakabanayad. Ito ay pinakaangkop para sa kasalukuyang Xiao Xiao. Ang nakapagpapagaling na lakas sa loob nito ay patuloy na mananatili sa loob ng katawan ni Xiao Xiao at mapapabuti ang kanyang konstitusyon habang siya ay lumalaki, na nagiging sanhi ng kanyang pagiging perpekto. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Maaaring hindi maging perpekto ang isang tao pagkatapos uminom ng first start pill ng mag-isa, ngunit si Xiao Xiao ay mayroon ng napakagandang pundasyon, kaya ang gagawin lang niya ay patatagin ang pundasyong ito. Napatango na lamang si Kailin nang marinig ang tugon ni Xiaoyan. Nakatingin lang siya habang marahang inilalagay ni Xiaoyan ang medicinal pill sa maliit na bibig ng curious na si Xiao Xiao, na ang maitim na mga mata ay gumagala sa silid. Ang medicinal pill ay naging isang kumpol ng banayad na liwanag na tumagos sa katawan ni Xiao Xiao pagkatapos niyang kainin ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan itong huminto sa kanyang ibabang tiyan. Dahan-daang naglabas ng liwanag habang bumahing si Xiao Xiao. Nakapikit ang magkabilang mata niya dahil medyo napagod siya. Ito ang paunang pagkakalat ng lakas ng gamot. Ang kailangan lang nating gawin ay hintayin siyang magising. Nakangiting paliwanag ni Xiaoyan. Marahang tumanggaw si Kailin matapos marinig ang paliwanag na ito. Iniyuko niya ang kanyang maselang katawan at marahang ipinahid ang kanyang kamay sa katawan ni Xiao Xiao. Ang kanyang nakakaakit na mukha ay nagpakita ng isang alindog na puno ng isang makainang pag-ibig. Medyo absent-minded si Xiaoyan habang pinagmamasdan siya. Mahina niyang sinabi. Hiniling sa amin ni Kuya na magdaos ng simpleng kasal ng Xiao Clan para pakasalan ka sa Xiao Clan. Anong masasabi mo? Nang inig ang katawan ni Kailin nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan nang makita niya ang medyo matigas ngunit magandang katawan ni Kailin. Ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang napakabihirang matangkad na pulang kulay. Sa isang sulyap, mas lalo siyang nakabighani. Bahagyang nag-init ang puso ni Xiaoyan nang makita niya ang kanyang kaakit-akit na reaksyon. Nakayakap ang braso niya sa makitid at tila walang butong baywang. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw ng marahan niyang hinalikan si Kailin gamit ang bahagyang emosyonal nitong mga mata. Tahimik na napuno ng pagnanasa ang mainit na silid. Battle Through the Heavens. Kabanata 1390. Bago umalis. Matapos lutisin ang digmaan sa Profound Lion Sect at ang gulo sa loob ng PhilHall, nagpahinga si Xiaoyan sa sumunod na yugto ng panahon. Ang Yan Alliance ay maaaring napakalaki, ngunit ito ay naging mahusay sa ilalim ng pamamahala ni Kailin, Xiao Ding, at ng iba pa. Natural na ayusin nila ang lahat pagkatapos ng malaking labanan. Hindi na kailangan pang makialam ni Xiaoyan. Kaya naman, masaya si Xiaoyan na magkaroon ng ilang oras para sa paglilibang. Iniwan niyang mag-isa ang maliit na si Xiao Xiao at tama na nasiyahan sa pakiramdam ng pagiging isang ama. Sa panahong ito, ginamit din ni Xiaoyan ang ilan sa kanyang librerag oras upang buksan ang wormhole scroll na ibinigay sa kanya ni Yao Lao. Ang Mysterious Yellow Fortress ay hindi malayo sa Jiama Empire, at ang lugar na ito ay isang napakahalagang lokasyon. Kaya naman, ang wormhole na humahantong sa Falling Star Pavilion ay konektado sa Mysterious Yellow Fortress. Anuman ang panig na nahaharap sa problema sa hinaharap, ang isang partido ay magagawang palakasin ang isa pa ng napakabilis. Ang pagtatayo ng wormhole ay walang alinlangan na magbibigay daan sa nakatagong lakas ng Yan Alliance na pumailang lang. Sa pagsuporta dito ng Falling Star Pavilion, ang pangalawang paksayon ay hindi makakalaban sa Yan Alliance sa hilagang kanlurang rehiyong ito. Ang paghahari sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente ay sandali lamang. Sa panahong ito,
Nakuha din ni Xiaoyan ang ilang impormasyon tungkol sa pagbuo ng Yan Alliance. Ang naging dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan ay ang Xiao's Gate, ang pangkat na itinatag ng kanyang pangalawang kapatid na si Xiao Li, sa Black Corner Region, ay sumali rin sa Yan Alliance ilang taon na ang nakararaan. Isa rin itong lokasyon kung saan maaaring palawakin ng Yan Alliance sa hinaharap. Sa suporta ng Yan Alliance at Pan's Gate, na itinatag ni Xiaoyan sa Inner Academy, ang pagbuo ng Xiao's Gate ay medyo kahanga-hanga din. Ito ay malabo na naging isang mahusay na pag-iral sa loob ng Black Corner Region. Kapag ang oras ay hinog na sa hinaharap, ang maraming paksayon na pag-aari ni Xiaoyan, tulad ng Yan Alliance, Xiao's Gate, at ang Falling Star Pavilion, ay ganap na magsasama. Ito ay magiging isang malakas na paksayon na kumalat sa tatlong malalaking rehiyon ng kontinente ng Daoqi. Ang potensyal nito ay talagang walang limitasyon. Ang tatlong magkapatid na Xiao ay nagtipon sa loob ng isang tahimik na patio sa loob ng Yan Alliance. Si Kailin ay nakikipaglaro kay Xiao Xiao sa di kalayuan. Ang malutong na pagtawa ng batang babae ay walang tigil na lumitaw sa loob ng patio, na pinupuno ito ng kasiglahan. Maraming taon na ang lumipas mula nang maranasan ni Xiaoyan ang isang mapayapang panahon. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan nang makita niya ang kaakit-akit na ekspresyon na lumabas sa malamig na mukha ni Kailin habang nakikipaglaro siya kay Xiao Xiao. Hanggat nasa harap siya ni Xiao Xiao, ang Deputy Chief ng Yan Alliance, na tila malamig sa paningin ng iba, ay tila sumasailalim sa pagbabago tungo sa isang dakilang kagandahan na puno ng pagmamahal ng isang ina. Ang init niya ay naging dahilan upang manginig ang puso ng sino mang nakatingin sa kanya. Sa panahong ito, nagdaos din sina Xiaoyan at Kailin ng isang simpleng Xiao clan wedding na isinagawa nina Xiao Li at Xiao Ding. Hindi engrandi ang kasalang ito dahil sina Xiao Ding at Xiao Li lang ang dumalo dito. Wala rin namang ginawang big fanfare, pero parang ama ng isang nakatatandang kapatid. Maaari itong ituring na isang seryosong seremonya kung saan naruroon sina Xiao Ding at Xiao Li. Ano man ang kaso, ang mga bagay na ginawa ni Kailin para sa Xiao Clan at Yan Alliance ay sapat na para makonsensya si Xiaoyan. Kailangan niya itong ibigay sa kanya. Nabalitaan ni na Xiao Ding at Xiao Li ang iba't ibang karanasan ni Xiaoyan sa mga taong ito habang nakaupo sila sa loob ng courtyard. Ang mga ay hindi sinasadyang inalog ng maraming makitid na miss. Ang kanilang mga buhay sa mga taong ito ay hindi nakaka-relax dahil sa Yan Alliance. Ngunit si Xiaoyan ay madalas na umatake sa panganib, at ang mga bagay ay medyo mahirap para sa kanya sa mga taong ito. Marahan silang napabuntong hininga nang maisip nila iyon. Pinag-aralan nila ang gilid ng mature at firm na mukha ng binata sa harapan nila. Ang mga pasanin ng buong angkan ng Xiao ay nagpabigat sa kanya. Kahit sino pa ay bumagsak na sa pressure, ngunit ginawa ni Xiaoyan ang lahat para maging mas malakas para sa Xiao Clan at iligtas ang kanilang ama. Pangatlong kapatid, naging mahirap sa iyon nitong mga taon. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang biglang sinabi ng kanyang kuya Xiao Ding. Malumanay niyang sinagot, ano ang maliit na paghihirap na ito kung hahayaan nitong muling magsama-sama ang ating pamilya? Si kuya at pangalawang kapatid na lalaki ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa akin. Masyado akong hindi makatao kung hindi ako nagsisikap na umunlad. Nagpalitan ng tingin ang tatlong magkakapatid matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Nakangiti sila na may common understanding. Hindi na kailangang magsabi ng kahit ano sa isang taong may kadugo, na mas malapit kaysa sa anupaman. Si Kailin sa di kalayuan ay nagpakita ng mahinang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang tatlong magkakapatid na nakangiti. Ang pakiramdam na ito ng pagkakaroon ng isang pamilya ay naging sanhi ng kanyang puso na maging lubhang komportable. Ang pagsisikap na ginawa niya sa mga taong ito ay sulit. Hindi inaasahan na ang ating Xiao Clan ay nagtataglay ng ganoong kasaysayan. Bumakas ang sorpresa sa mga mukha ni na Xiao Ding at Xiao Li nang marinig nilang inilarawan ni Xiaoyan ang mga bagay na may kaugnayan sa angkan ng Xiao ng detalyado sa loob ng courtyard. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Xiao Clan, na may maliit lamang na reputasyon sa Wutan City, ay mula talaga sa Xiao Clan na iyon. Ang Xiao Clan mula sa 8 sinaunang clan na kilala sa buong kontinente ng Daoqi. Gayunpaman, ang lakas ng bloodline ng ating Xiao Clan ay naubos na.
Ang huling halaga nito ay ipinasa sa akin ng ninuno na si Xiao Zuan. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay lumiit sa maluwag na upuan habang sinabi niya. Ang dahilan kung bakit ang Xiao Clan ay naakit ang pagsisiyasat ng isang malaking paksayon tulad ng Hall of Souls ay dahil ang Xiao family na ito ay dating Xiao Clan. Gayunpaman, sinabi mo na ang lakas ng bloodline ng Xiao Clan ay naubos na. Bakit tayo aatakihin ng Hall of Souls? Base sa impormasyong nakuha ko, tila plano ng Hall of Souls na hulihin ang lahat ng may dugo ng ating Xiao Clan. Napakunot ng noo si Xiao Ding at sinabi ang kanyang iniisip. Dahan-dahang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang armrest ng upuan. May pagdududa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ano ang pinaplanong gawin ng mga taong iyon mula sa Hall of Souls? Ang mga katawan ng mga kasalukuyang miyembro ng Xiao Clan ay hindi na nagtataglay ng kahit katiting na lakas ng bloodline. Ano ang punto ng paghuli sa kanila? Hindi kaya pinaplano nilang gamitin ang mga taong ito bilang hostage para ibigay niya ang Toshi Ancient God Jade. Gayunpaman, sapat na ang kanyang ama bilang bihag. Ang pagkuha ng iba ay hindi kailangan. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ng mga taong iyon mula sa Hall of Souls. Umiling si Xiaoyan, ngunit ang kanyang puso ay naging mas maingat. Ang Hall of Souls ay karaniwang walang ginagawang walang kabuluhan. Dahil interesado sila sa Xiao Clan, siguradong may motibo sila. Relax, unti-unting umuunlad ang kasalukuyang Xiao Clan. Ang mga miyembro nito ay ikinalat natin sa Yan Alliance. Imposibleng makuha ng Hall of Souls silang lahat. Kapag naging malakas ang faction natin sa hinaharap, muli nating titipunin ang lahat ng nagkalat na miyembro ng clan. Mahinang ngumiti si Xiao Ding at nagpaliwanag nang makitang nakasimangot si Xiaoyan. Marahang tumanggaw si Xiaoyan. May paraan talaga si kuya sa paggawa ng mga bagay-bagay. Matapos maranasan ang mga bagay na iyon mula noon, natural na hindi niya hahayaang mangyari muli ang mga iyon. Ikalawang kapatid, ito ay isang secret technique scroll. Maaari mo itong sanayin ayon sa itinuturo nito. Maaari mo ring ipasa ito sa ilang natitirang miyembro ng clan. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago kinuha ang Skyfire 3 Mysterious Change at ibigay ito kay Xiao Li. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nilikha ng ninuno na si Xiao Zuan. Gumamit ito ng isang espesyal na paraan upang payagan ang mga miyembro ng clan na magsanay at lumikha ng tato ng clan. Kahit na ang kanyang mga miyembro ng clan ay hindi na nagtataglay ng anumang lakas ng bloodline at hindi na ilabas ang buong lakas ng clan tato, nagawa pa rin itong tumaas ng malaki ang lakas ng isang tao. Ang mga apoy na kinakailangan para sanayin ang Skyfire 3 Mysterious Change ay hindi kinakailangang maging heavenly flames. Kailangan lang nilang makahanap ng ilang apoy ng hayop na medyo mababa. Tinanggap ni Xiao Li ang scroll na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan. Alam niya na si Xiaoyan ay hindi nagtataglay ng kahit anong subpar things. Dahil sinabi ni Xiaoyan na ito ay kapaki-pakinabang, natural na hindi siya pagdudahan ni Xiao Li. Ang sitwasyon ng Yan Alliance ay naayos na. Hindi na ako makikialam sa mga natitira pang usapin. Kaya naman, magmadali akong bumalik sa Central Plains sa loob ng 2 araw. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang iniisip pagkatapos makitang tinanggap ni Xiao Li ang scroll. Ganoon kabilis. Si Xiao Ding at Xiao Li ay medyo hindi sinasadya nang marinig nila ang kanyang mga salita. Hahaha. Ang wormhole sa pagitan ng Yan Alliance at ng Falling Star Pavilion ay naitayo na. Hindi na kailangang maglaan ng masyadong mahabang oras sa paglalakbay sa pagitan ng 2 lugar na iyon. Kayong dalawa ay maaaring pumunta at tingnan kung may oras kayo. Ipapaalam ko sa Falling Star Pavilion. Nakangiti si Xiaoyan habang kinakausap sila. Pagkatapos magbilang ng mga araw, magsisimula na ang tinatawag na Special Trade Fair. Kailangan niyang magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Napakahalaga sa kanya ng Purifying Demonic Lotus Flame. Kung nakuha niya ito, maaaring makasulong niya ang klase ng Daosheng. Kapag ang isang tao ay tunay na nakarating sa klase ng Daosheng ay magkakaroon siya ng kwalifikasyon na lumaban sa isang paksayon tulad ng Hall of Souls. Kung hindi, hindi maglalakas loob si Xiaoyan na pumunta at iligtas ang kanyang ama. Aalis ka kinabukasan. Narinig din ni Kailin ang mga salitang ito.
Hinayla niya si Xiao Xiao at nagtanong. Oo, sa pagkakataong ito, dapat ka ring bumalik sa akin sa Falling Star Pavilion para makipagkita sa guro. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Itinuring niya si Yao Lao na parang isang ama. Ngayong asawa na niya si Kailin, natural na kailangan niya itong makilala. Yung matandang Ginoo mula noon. Inilibot ni Kailin ang kanyang mga mata habang nagtatanong. Kung hindi siya natakot sa guro ni Xiaoyan, siya, bilang reyna ng tribong Snake People, ay pinatay niya si Xiaoyan ng maraming beses. Tumanggaw si Xiaoyan. Nag-squat siya, tinapik ang ulo ni Xiao Xiao, at mahinang sinabi. Bukod dito, dadalhin natin si Xiao Xiao sa Falling Star Pavilion. Ito ang pinakaligtas na lugar na alam ko. Bukod dito, matuturuan siya ng guro. Ang kasalukuyan ay maaari na siyang magsimula ng pagsasanay. Isang hindi pagpayag ang bumalatay sa mga mata ni Kailin nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan, ngunit tumanggaw pa rin siya bilang pagsang-ayon. Alam niya na ginagawa ito ni Xiaoyan para sa kapakanan ni Xiao Xiao. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan pagkatapos ibigay ang kanyang mga tagubilin. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng wormhole. Purifying Demonic Lotus Flame, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Sa wakas mas malapit na ako sa'yo.